never, ever, ever, ever let their country down. Never. 正确的中国共产党万岁！ Paano naging sentro ang Pilipinas sa plano ng Amerika na kontrahin ang China sa Indo-Pacific region? Dahil sa presensya ng Estados Unidos, kinakailangan ng China na maging mas maingat kaya't ang pagtaas ng kanilang presensya sa Asia ay malamang na magpadala ng signal sa regional na superpower. Ngunit hindi natutuwa ang China sa kasunduang US-Pilipinas at inaakusahan ito bilang mapagmalaki at nangingialam. Samahan ninyo ako sa pagtalakay ng mahalagang kabanatang ito sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi magagawang tumindig ng Pilipinas sa sariling mga paa kung haharapin nito ang China sa giyera, kaya ang tulong na ibinibigay ng US ay isang win-win situation. Ang paglawak ng militar ng China ay kamangha-mangha dahil wala itong ipinapakitang senyales ng pagbagal. Sa gitna ng lumalaking tensyon sa Indo-Pacific region, nagiging mas mahalaga ang papel ng Pilipinas sa plano ng Amerika na kontrahin ang China matapos ang isang bagong kasunduan sa base militar sa Pilipinas at mas pinaigting na joint exercises sa pagitan ng dalawang puwersa. Nagbabalik ang interes ng Pilipinas na muling patatagin ang ugnayang militar nito sa Amerika. Dati, may dalawang pangunahing base militar ang US sa Pilipinas, ang Clark Air Base at Subic Bay Naval Base. Ngunit negatibo ang tingin ng maraming Pilipino sa mga base na ito. Aniya, ito ay mga pamana ng kolonyalismong Amerikano at hindi nito nirerespeto ang ating kalayaan. Mas naging malayo pa ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas sa pagkakaupo ni Duterte na piniling makipagkaibigan sa karatig bansang China na siya ngayong naghahari-harian sa Indo-Pacific. Si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagpakita ng mas matibay na ugnayan sa US na taliwas sa mas pro-China na patakaran ng kanyang naunang si Rodrigo Duterte. Ngayong taon, nagkasundo ang Washington at Manila na palawakin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na nagdaragdag ng bilang ng mga base militar ng US sa Pilipinas. Ayon sa isang eksperto, hindi magagawang tumindig ng Pilipinas sa sariling mga paa kung haharapin nito ang China sa giyera, kaya ang tulong na ibinibigay ng US ay isang win-win situation. Ang mga bagong base ay naglalapit sa militar ng US sa Taiwan at South China Sea. Ang mga base na ito ay nagpapahintulot sa US na magtayo ng mga pasilidad, maglagay ng kagamitan, at mag-rotate ng mga tropa na nagpapalakas ng kanilang kakayahang magresponde sa anumang krisis. Estratehikong kahalagahan ng Pilipinas. Ang Estados Unidos ay nakatuon sa pagpigil sa paglago ng China at pagprotekta sa Taiwan, kaya't ang pagtaas ng kanilang presensya sa Asia ay malamang na magpadala ng signal sa regional na superpower. Dahil sa presensya ng Estados Unidos, kinakailangan ng China na maging mas maingat kung saan sila lalakad dahil hindi maaaring magkaroon ng military conflict ang mga personnel ng China at Estados Unidos. Sa geographical na aspeto, mahalaga ang Pilipinas sa estratehikong lugar para sa Estados Unidos. Ang arkipelagong ito ay garantisadong magbibigay sa Estados Unidos ng kakayahan sa pagsalakay na hindi kayang ibigay ng base sa Okinawa o sa Thailand. Ang kanilang access sa mga pangunahing daanan sa South China Sea ay nagbibigay ng maliksing mga kilos para sa mga tropa ng Estados Unidos at nagpapahintulot ng multiple theaters of engagement hindi lamang sa Northeast Asia kundi pati na rin sa Southeast Asia. Ngunit hindi natutuwa ang China sa kasunduang US-Pilipinas at inaakusahan ito bilang mapagmalaki at nangingialam. Anila, sumusunod ang Estados Unidos sa Cold War zero-sum mentality at pinalalakas ang militar na deployment sa rehiyon, sabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning sa mga reporter. Ito raw ay isang aksyon na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon at nagtataboy sa kapayapaan at katiyakan sa rehiyon. Ngunit ang pinakatensyon sa rehiyon ay maaring umakyat sa status ng Taiwan. Ang mas agresibong pananaw ng China sa self-ruling na isla ay nagdagdag ng kahalagahan para sa mga karatig bansa sa rehiyon at sa Estados Unidos na tumugon, partikular sa Pilipinas, na ilang milya lang ang layo sa Taiwan. Tinitingnan ng mga eksperto na ang armed conflict sa isla ay maaaring maging posible sa malapit na hinaharap.
Sa isang memo para sa mga tropa noong nakaraang linggo, isang 4-star US general ay umaasa na ang Amerika ay magiging bahagi ng digmaan sa China laban sa Taiwan sa taong 2025. Sa mga pinakahilagang isla ng Pilipinas malapit sa Taiwan, nagsasagawa ang US at Philippine militar ng mga pagsasanay na nagtatampok ng advance na mga sandata ng Amerika tulad ng HIMARS, Stingers at Patriots. Ang mga pagsasanay na ito ay isang malaking hakbang mula sa mga nakaraang taon na nagpapakita ng mas mataas na antas ng kooperasyon at kahandaan para sa anumang banta na dala ng China. Reserbasyon tungkol sa pagtaas ng presensya ng militar ng Estados Unidos. Matapos ang pahayag ng bagong kasunduan, nagtipon ang mga protesta sa labas ng kagawaran ng militar ng Pilipinas. Nagpapahayag ng alalahanin na ang pagkilos ay di kinakailangang naglalagay sa Pilipinas sa pagitan ng dalawang superpowers na nag-aaway. Hindi kailangan ng mga Pilipino ng karagdagang tropa at pasilidad ng Amerika sa bansa. Maglalaan lamang ito ng mas mataas na tensyon sa South China Sea at Taiwan Strait. At ang pagpapadala ng karagdagang pasilidad at tropa sa Pilipinas ay dadalhin ang bansa sa kaguluhan na nasa pagitan ng China at Estados Unidos, sabi ni Teddy Casino, isang dating miyembro ng Philippine House of Representatives sa Democracy Now! Sinabi ni Faulve Montojo na maraming mga protester ay nag-aalala din na ang pagtaas ng presensya ng militar ng Estados Unidos ay maaaring magpahiwatig ng bagong pananakop sa kasarinlan ng Pilipinas. Estratehikong alyansa, ang Amerika ay umaasa sa kanyang malalakas na alyansa sa Indo-Pacific upang kontrahin ang lumalaking kapangyarihan ng China. Sa mga nakaraang buwan, pinalakas ng Washington ang mga ugnayan sa Japan, Australia at South Korea at nangako itong pabilisin ang pagbebenta ng sandata sa Taiwan. Ang kooperasyong ito ay nagbibigay sa US ng isang asymmetric advantage sa rehiyon, isang bagay na wala ang China. Samantala, ang Pilipinas ay nagpakita ng matapang na paninindigan laban sa mga pag-angkin ng China sa South China Sea. Sa kabila ng desisyon ng internasyonal na hukuman na pabor sa Pilipinas noong 2016, patuloy na hindi kinikilala ng China ang hatol at nagpapatuloy sa pagharas sa mga barko ng Coast Guard at mga bangkang pangisda ng Pilipinas. Sa kabila nito, lumalaban ang Pilipinas sa pamamagitan ng paghingi ng tulong mula sa US at iba pang kaalyado sa rehiyon tulad ng Japan na nagpaplano ng mga joint patrols upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Sa makatwid, ang Pilipinas ay naging isang sentral na bahagi ng estratehiya ng Amerika upang kontrahin ang lumalaking impluensya ng China sa Indo-Pacific. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga base militar, pagsasanay ng mga tropa, at pagtatatag ng matibay na alyansa, pinapalakas ng Amerika ang kanyang posisyon sa rehiyon na naglalayong panatilihin ang kapayapaan, seguridad at katatagan. Ngunit ang malaking tanong, handa bang akuin ng Pilipinas ang mga pinsala ng digmaang US at China? I-comment mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Subscribe na sa Soksay TV para sa mga susunod nating kwento. God bless.